Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, matutunghayan natin ang kwento ng pagkawala ng ilang kabataan sa Sagada, kasama na ang kaibigan ni Marco na si Gemma. Sa gitna ng malamig at madilim na kagubatan, natagpuan ni Marco ang bakas ng dugo sa isang lumang tulay. Dugo ni Gemma. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng mga nawawalang kabataan at ang nagbabantang panganib na nagmumula sa kabilang dako? Tara, samahan niyo ako sa pagdiskubre ng katotohanan. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong katatakutan. Ako nga pala si Marco at gusto ko kayong pasalamatan sa pakikinig sa aking kwento. Nakatira ako ngayon sa Quezon City, pero lumaki ako sa probinsya ng Sagada. Dito ko naranasan ang pinakanakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Ang kwentong ito ay tungkol sa pagkawala ng ilang kabataan sa aming lugar, kasama na ang kaibigan kong si Gemma. Nasa harap ako ng isang lumang tulay sa malamig at nagyayalong kagubatan ng Sagada. Ang mga puno ay tila mga multong nagmamasid at ang hangin ay puno ng lamig na parang yelo. Nakita ko ang bakas ng dugo sa tulay. Alam kong ito ang dugo ni Gemma, ang pinakahuling nawawalang kabataan. Ang puso ko'y bumigat sa kaba at takot. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari dito. Bulong ko sa sarili ko. Ang mga bangkay ng unang 6 na biktima ay natagpo ang pira-piraso at ang mga imahe nito ay hindi maalis sa aking isipan. Habang iniisip ko ang mga imahe, narinig ko ang kaluskos sa likod ko. Agad akong lumingon ngunit wala akong nakita. Ang takot ay lalong bumalot sa akin. Habang tinitingnan ko ang paligid, napagtanto ko na ang mga kabataan ay tila walang bakas ng buhay. Ang takot ay nararamdaman ko mula sa buong bayan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sa tulong ng isang espesyal na aparato, sinukat ko ang breach sa dimensional barrier. Ang kagubatan ay tila nagbago. Ang mga puno ay parang may sariling buhay. Kinumpirma ng aparato na hindi nakaligtas si Gemma sa pagho-host ng isang entidad. Ang bagyo at matinding panahon ay nagpapahiwatig ng isang kamatayan level event sa loob ng breach. Habang sinusuri ko ang aparato, naramdaman ko ang biglaang paglamig ng hangin. Parang may presensya na nagmamasid sa akin mula sa dilim. Napagtanto ko na ang mga nawawalang kabataan kasama si Gemma ay pawang mga psychics. Ang kanilang mga kakayahan ang nagiging dahilan kung bakit sila ang target ng isang bagay na sinusubukang makapasok mula sa kabilang dako. Ang puso ko'y bumilis sa takot at pag-aalala para sa mga kabataang ito. Alam kong kailangan kong kumilos agad bago pa lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng panganib, nagpasya akong tawirin ang tulay. Ang bawat hakbang ay parang may bigat ng 1,000 bato at ang hangin ay tila nagiging mas malamig habang lumalapit ako sa breach. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang mga lumang kahoy na tulay na nagkikiskisan. Parang babagsak na ito anumang oras. Ang paglalakbay sa breach ay puno ng surreal at nakakatakot na mga pangitain. Nakakita ako ng kagubatan na umaabot ng libu-libong talampakan at isang napakalaking nilalang sa mga ulap ng bagyo. Ano ba itong lugar na to? Tanong ko sa sarili ko habang sinusuri ang paligid. Ang mga bakas ng mga labi ng tao ay nagdala sa akin sa isang clearing kung saan may isang batang umiiyak. Si Zenaida, isang batang babae na tila nawawala rin. Ang kanyang pag-iyak ay parang musika ng kalungkutan na tumatago sa aking puso. Alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ko maaaring iwan si Zenaida dito. Ngunit alam kong may mas malalim na misteryo sa kanyang likuran. Pinaikutan ko si Zenaida, sinusubukang ipakita ang tunay nitong anyo. Ang paligid ay tila nagiging mas madilim at mas malamig habang lumalapit ako sa kanya. Sa huli nag-transform si Zenaida sa isang nakakatakot na entidad. Ang kanyang anyo ay nagbago at nakita ko ang mukha ng isang makasaysayang serial killer
na naging makapangyarihang paranormal na entidad. Sino ka ba talaga? Tanong ko habang hinahanda ang aking espesyal na baril. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at poot. Nagkaroon ng labanan. Gamit ang aking espesyal na baril, sinubukan kong sugatan si Zenaida. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at malupit, ngunit hindi ako susuko. Habang naglalaban kami, naramdaman ko ang pagbigat ng aking katawan. Parang may mga kamay na humihila sa akin pababa. Pero hindi ako nagpatalo. Ang siya ng entidad na naglalaman ng pinahirapang mukha ni Gemma ay nasira. Ang kanyang sigaw ay parang nagmula sa kailaliman ng impyerno. Ang breach ay nagsimulang bumagsak. Alam kong kailangan kong magmadali bago pa ako tuluyang matrap sa loob. Ang aking tapang at determinasyon ay nagbigay daan upang mapigilan ang mas malaking sakuna. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Habang nagsasara ang breach, sinagip ako ng isang manggagamot, si Fiona. Ang kanyang mga kamay ay malamig, ngunit puno ng pag-asa. Ramdam ko ang kanyang tapang at determinasyon na tulungan ako. Sa kabila ng pagkawala ng isang binti sa labanan, nakahinga ako ng maluwag. Alam kong napigilan ko ang entidad na makatawid. Isang malaking ginhawa ang naramdaman ko kahit na ang sakit ay hindi maikakaila. Salamat, Fiona, sabi ko habang tinitingnan ang kanyang mga mata. Hindi ko magagawa ito nang wala ka. Nakita ko ang pag-aalala at pag-unawa sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano ko siya mababayaran sa tulong na ibinigay niya, pero alam kong utang ko sa kanya ang buhay ko. Ipinabatid ni Fiona na ang aming superior, si Thomas, ay nagpaparating ng pagbati. Hindi kailanman mag-aaproba si Thomas ng isang kinetic strike. Laging binibigyan ako ng pagkakataong makahanap ng paraan palabas. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Alam kong may tiwala si Thomas sa akin at yun ang nagbigay sa akin ng dahilan para lumaban pa. Ang aming samahan ay nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. Alam kong may mga tao pa ring handang tumulong sa kabila ng lahat ng panganib. Hindi ko na naramdaman ang takot na mag-isa sa laban na ito. May mga kasama akong handang tumayo sa tabi ko at iyon ang pinakamahalaga. Nagtapos ang kwento sa pagmumuni-muni ko sa mga panganib ng breaches. Ang kagubatan ay tila nagiging mas tahimik, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang posibilidad na balang araw may darating na mas malakas na entidad na mangangailangan ng mas matinding tugon ay hindi maalis sa aking isipan. Hindi ako pwedeng magpakampante. Kailangan kong maging handa sa anumang oras. Ang liwanag ng isang itinapong sigarilyo ay unti-unting namatay. Sumisimbolo ito sa pagtatapos ng agarang banta, ngunit hindi ng laban. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, bulong ko sa sarili ko. Ang aking tapang at dedikasyon sa aking tungkulin ay magbibigay ng inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga tagapagtanggol ng aming bayan. Alam kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito, at iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga sikreto ng kagubatan ay hindi dapat binabaliwala. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwento. Hanggang sa susunod, mag-ingat kayo. Baka kayo na ang susunod na mawala.